Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ang ibig sabihin ng mahulog sa Panginoon? Hinawakan ng knife 12 ang ulo, na ginagawang mas sakit ng ulo. Ngumiti si Aaron at umiling kay Moyang at Ruyo, anong dapat mahulog, kayong dalawa? Maningil lang ng interes. By the way, disintegrate the enemy. As a saying, pansariling interes ang saktan ang kalaban. Nang bumagsak ang mga salita, direktang itinaas ni Aaron ang Jade Sword at dahan-daang naglakad patungo sa mga piling tao at isang grupo ng mga eksperto ang nakapalibot sa gitna. Nang makitang dumarating si Aaron na may dalang espada, ang malamig na liwanag sa espada ay nagpasilong sa maraming tao sa takot sa lugar, at sumigaw na huwag akong patayin ng sabay-sabay. Malamig na ngumiti si Aaron at nahulog ang kanyang espada sa kanyang kamay. Ang tatlong sundalong pinakamalapit sa kanya ay namatay sa parang na may malaking mata sa takot. Kaya malinis at maayos, ang mga elit na sundalo na dapat ay natarante ay higit na natatakot sa oras na ito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Aaron, sumulyap sa mga tao at sinabing, hindi ba kayo mayabang noon? Hindi ba kayo lahat ay nahirapang patayin ako noon? Halika, tatayo ako dito ngayon. Nagkaroon ng kapayapaan, walang nang ahas na magsalita, at maging ang maraming tao ay hindi nang ahas na huminga. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo upang maiwasan ang mga mata ni Aaron. Bakit? Walang tunog. Aaron disdain sa pag-inom, at pagkatapos ay itinaas ang Jade Espada sa kanyang kamay, kung walang tunog, ako ay Aquarius na gusto ninyong lahat na kunin ang aking ulo. Of course, Aaron is not a fool. Kung gusto mo akong patayin, syempre lalaban ako. Nang marinig nila ito, nagulat sila. Hindi na napigilan ng isang tao. Sa isang buga, diretso siyang lumuhad sa lupa, Panginoong Han, magpakita ng awa sa ilalim ng espada, magpakita ng awa sa ilalim ng espada. Oo, maawa ka sa ilalim ng espada. Ako, ayaw naming mamatay, at ayokong maging kaaway ka. Oo, pero bilang mga sundalo, kailangan talaga namin ang sarili namin. Please leave us alone. Pagkahulog pa lang ng mga salita, isa-isang lumuhad ang mga tao. Kahit na ayaw nilang ulitin ang mga salitang ito ng paghingi ng awa, karamihan sa kanila ay nakadapa at may makadiyos na ugali. Sa oras na ito, sumugod din si Child Yu mula sa likuran, ngumiti ng mahina sa Aaron at sinabing, Anak Aaron, mukhang mabait si Zuyan Shua, pero sa totoo lang ay beast-hearted siya. Sila rin ang gumagawa ng maraming kasamaan. Kumilos lang ang mga sundalo, ayon sa utos ay inosente talaga sila. Oo, sa huli, lahat sila ay gamit ng ibang tao halaga at iwan sila dito para mamatay. Sumang-ayon din si Moyang. Ang mukha ni Aaron ay parang hamog na nagyelo, ngunit siya ay talagang nakangiti sa kanyang puso, halatang nagtatakip sina Ruyu Child at Moyang matapos maunawaan ang kanilang kahulugan. Mahinang sinabi ni Aaron, may katotohanan ang sinabi niya. Gayunpaman, kung tutusin, pinatay nila ang aking kapatid at pinatay ang aking mga nasasakupan. Kung hindi masusuklian ang paghihiganting ito, paano maitatag ni Aaron ang mundo at pakikitunguhan ang kanyang kapatid? Kapag nag-away ang dalawang hukbo, hindi maiiwasan ang ilang casualty. Bakit ganito, Young Master Han? Parang Jade Child. Tumango rin si Moyang, oo, ang commander sa likod ng mga eksena ay ang tunay na Verdugo. I don't think so. Bagamat sila ay mali, ang pangunahing kasalanan ay wala sa kanila, kaya ang parusang kamatayan ay maiiwasan at mabibigyan sila ng pagkakataong ibahagi ang kanilang mga kasalanan. Parang Jade Child. Ano ang kahulugan ng pahayag na ito?
Nagkunwari si Aaron na nalilito. Inutusan silang patayin ang marami sa mga nasasakupan ni Mr. Han noong araw na iyon. Nang maglaon, hinayaan nilang sundin ang mga utos mo upang mahuli ang tunay na salarin sa likod ng mga eksena. Ito rin ay isang ikot ng sanhi at bunga, may simula at wakas, at nabayaran na nila ang kanilang masasamang utang. Ano sa palagay mo, Mr. Aaron? Ngumiti si Ruyo, ang mga nasasakupan ni Han ay mga kapatid ni Han, kapag hindi sila namatay, ako naman ang sasamantalahin nila, sabi ni Aaron. Tsaka, hindi ako kontento sa performance nila sa battlefield, ito ang tinatawag na pugad ng oso. Mali rin sila, ang mga mapagkunwari lang na tulad ni Zhu Yanshua ang maaaring maging ganoon, kung kasama mo sila, sa tingin ko ay iba sila. Ngumiti si Ruyo, si Aaron ay sumimangot at mukhang nag-aalala, mukhang hindi siya pumayag. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla siyang sumimangot at sinabing, ang tanong, sila ba? Storytelling channel sa YouTube. Sa sandaling bumalik si Aaron, halos hindi na niya hinintay na sumagot si Master Yu, ngunit kumukulo na ang mga sundalo sa likod niya. Hanggat hindi kami papatayin ni Master Han, huwag mong sabihing sinusundan ka niya. Payag kaming maging baka at kabayo. Yes, Mr. Aaron, you are brave and invincible. It's our blessing to follow you. Kami, hindi pa kami masaya, mga kapatid. Oo, sigaw nitong gilid, pero hindi napigil ang tumawa ng babaeng nakaputi. Anong ginagawa ni Aaron doon? Hindi naintindihan ng katulong at nagtanong. Ang tatlong drama king ay umaarte para sa amin. Bulong ng babaeng pinuno. Acting. Anong acting? Isang dula para bilhin ang puso ng mga tao. Nakangiting sabi ng babaeng pinuno, isang sampal at asukal, hindi mo ba nakitang malinaw? Umiling ang katulong. Hindi ko masyadong maintindihan. Kakasimula pa lang ng play. Mamaya mo na lang maiintindihan. Tumanggo ang katulong at hindi na nagsalita pa. Tumingin si Aaron sa kabilang dulo sa tango ng mga sundalo, gaya ng pagbuhos ng bawang. Nagkatinginan siya kasama sina Moyang at Ruyo at ngumiti. Pagkatapos ay mabilis siyang nagkunwaring medyo nahihiya, tumingin kay Ruyo at sinabing, ibig sabihin, dapat akong mangako. Parehong tumanggo ang batang sina Ruyo at Moyang. Then I'll promise. Tumingin si Aaron kay Ivory. Si Ivory mismo ay sapat na matalino. Bilang karagdagan, mayroon siyang malalim na taset na pag-unawa sa Aaron. Naunawaan ng mga segundo ang kanyang kahulugan at agad na lumabas, hindi ako sumasang-ayon. Sa madaling salita, maraming mga sundalo na dapat mahulog sa eksena ang biglang tumalikod mula sa isang maliit na pag-asa na ngayon lang nila nakita sa ganap na kawalan ng pag-asa. Kung tutuusin, kung hindi sumang-ayon si Ivory, ang tanging posibilidad na makapagpapanatili sa kanila ng buhay ay ganap na malilipol. Madam Leader, bakit po? Hindi naintindihan ni Child Ruyo. Hindi naman sa ayaw kong bigyan sila ng paraan para mabuhay, pero sa totoo lang, sa alyansa na itinatag ng Aaron, kung papasok ang mga tao, magkakaroon sila nito sa hinaharap. Sa simula ng pagkakatatag nito, Aaron ang nanumpa na sila ay magiging mga kapatid ng kanilang mga nasasakupan. Kaya't ang ating mga kapatid ay palaging may mga pildores, kagamitan at maging ang alagang hayop ng mga kakaibang hayop. Kung papasukin natin sila, hindi natin kailangang pantayan sila. Ang asawa ng pinuno ng alyansa ay labis na nag-aalala. Naniniwala akong handa silang sumali kahit na wala ang mga bagay na ito. Ngumiti si Ruyo. Umiling si Ivory, magbigay ng mga bagay, magbigay ng mga magic soldiers. Ito ang panuntunan ng misteryosong alyansa ng tao. Kung papasok ka sa alyansa, sarili mong mga tao ka, kaya syempre, dapat mong hatiin sila ayon sa mga punto, at walang sinasabing walang pinipiling kasabihan. Sa di kalayuan ay medyo nataranta ang utusan ng babaeng nakaputi, anong kanta ito? Itong sampal na Aaron ay bumaba, bakit hindi ibinigay ni Tangso kay Ivory? Stupid, it's called refusing and welcoming. Hindi niya binibigay, pero mas malapitan niyang pinahiran ang asukal. Ano ang susunod? Pang-akit. Malumanay na ngumiti ang pinunong nakaputi. Hindi alam ng alipin kung ano ang panghihikayat. Kung ang aso ay madaling kumain ng buto, paano ito magiging masunurin? Pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang kamay, maghanap ka ng mapagpahingahan saglit. Ang dula ay gaganapin sa gabi. Pagkatapos, nagsimula ang pinunong nakaputi at naglakad patungo sa kabilang patio.
Ang katulong ay hindi nakasabay sa oras, ngunit patuloy na lumingon sa pinangyarihan. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Aaron na tumango, talagang makatwiran ang sinabi ng aking asawa. Pagkatapos ng labanang ito, marami sa aking mga tao ang namatay. Hindi ko sinasabi. Ngayon, kailangan kong kunin ang kanilang mga kagamitan upang maligtas ako. Talagang hindi makatiis ng ilang sandali. Alagaan mo muna sila at pag-iisipan ko. Pagkatapos noon, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Aaron at hinimas ang kanyang mga templo. Sa tulong ni Ivory, nag-alinlangan si Aaron at naglakad patungo sa bulwagan. Nang umalis si Hansani, sinundan din siya ng isang grupo ng mga taong naligtas mula sa bilangguan at umalis sa eksena, naiwan ang tanging anak na si Naruyo at Moyang. Kung bamantong hininga si Child Yu, siya ay lubhang walang magawa. Mapait na ngumiti si Moyang at tinapik siya sa balikat, ang kapakanan ng misteryosong alyansa ng mga tao mismo ay mabuti, kaya maraming tagasunod sa lahat ng oras, ngunit ang pagpili ng 3,000 katao ay lubhang mahigpit, kaya ang iyong mga kinakailangan. Sa isang buntong hininga, sumunod din si Moyang sa bulwagan. Tumanggaw si Child Ruyo at sinulyapan ang isang grupo ng mga nagseselos na sundalo na nakaluhod sa kanyang likuran. Sa wakas, hindi niya napigilan, sinubukan ko ang aking makakaya, ngunit narinig mo. Ang talunang general ay magiging isang masayang kapatid. Ang haba ay talagang napakalaki. Ang susi ay ang iyong. Hoy, sa sandaling bumagsak ang boses, agad na naintindihan ng ilang matatalinong sundalo. Biglang may kakaibang nangyari sa buong hukbo. Storytelling channel sa YouTube. Una, may lumakad ng diretso sa isang posisyon na mas malapit sa harap ng bulwagan, at pagkatapos ay lumuhad ng patayo na may isang pop. Tapos may sunod-sunod na. Sa wakas, inilipat ng lahat ang kanilang pugad at lumuhad doon. Sila ay may isang tuwid na baywang, isang nakalaylay na ulo at isang napakababang poster. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Ruyo ng may kasiyahan, maaaring turuan ang mga bata. Pagkatapos ay sinundan niya sila ng ilang hakbang. Pagdating niya sa kanila, ngumiti siya at sinabing, "Well, since may puso ka, makakasama kita ng matagal bago ako maghintay. I'll help people to the end and talk to you." Ang mga salita ay nahulog, tulad ng jade na bata na marahang niyugyog ang pamaypay, tumayo at naglakad patungo sa bulwagan. Sa loob ng bulwagan, tinulungan ni Aaron ang mga tao sa upuan at umupo, at pinagaling sila sa kanyang tunay na kakayahan. Sa tulong ng 5 elementong banal na bato at Aaron, mayroon na ngayong kapangyarihan ng yin at yang na magkasundo. Ang mga pinsalang ito ay naayos ng maayos. Ang pinsala ng Magic Bait Ian ay ang pinakaseryoso, at ang kanyang mga meridian ay nasira. Halos binago niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-asa sa totoong chi ng lahat. Unang inayos ni Aaron ang kanyang mga meridian gamit ang kanyang tunay na kakayahan, at pagkatapos ay kinuha ang isang malaking bilang ng kapangyarihan ng yin-yang bilang kanyang pundasyon. Hindi naman masasabing makaka-recover siya sa maikling panahon, pero at least sa ngayon, walang problema sa life safety. Matapos ihagis ang isang ito, tanging si Qin Shuang pa rin ang nasa coma. Gayunpaman, kakaiba ang pinsala ni Qin Shuang. Nang gustong makita ni Aaron ang pinsala ni Qin Shuang, pinigilan siya ni Ivory. Bagaman koma ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang, hindi malubha ang kanyang pinsala. Masasabi lamang nakakaiba ito. Sinabi ni Tianji Kyongki na mayroon siyang paraan para iligtas siya, ngunit kailangan niya ang iyong personal na tulong. Ngayon hindi na ang tamang oras. Hintayin natin ang katatagan. Sinabi ng asawa ko na hindi nakinig si Aaron. Bukod dito, kung sinabi ni Ivory ang sitwasyong ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang harapin ito dito kapag ito ay matatag. Tumanggo at hiniling kay Liu Fang na dalhin sina Qin Shuang, Mo Bait Ian at iba pang medyo malubhang na sugatan na tauhan sa likod na bulwagan upang magpahinga. Hiniling din niya sa Dao 12 at Lu Yuan na maging responsable para sa kaligtasan ng likod bahay. Tinawag ni Aaron si Moyang. Mag-isip ng ilang paraan para makakuha ng daan-daang mesa sa gabi. Iniutos ni Aaron, pagkatapos ay makipag-ayos sa mga tao sa Ghost City ng Magic Cloud at sa mga taong nakaputi, at hayaan silang lahat na magpahinga muna, at pagkatapos. Ngumiti si Moyang at pinutol ang mga salita ni Aaron, "Okay, ikaw makatitiyak ako kung paano haharapin ang mga bagay sa labas.
Ngumiti ng mapait si Aaron at tumango. Nang muling umalis si Moyang, Aaron hakbang patungo sa tabi ni Ivory, hinayla siya at naglakad patungo sa likod bahay. All the way, nakarating sila sa kabilang garden kung saan nakatira si Han Sancho. Nagpapahinga silang lahat sa likod bahay. Bakit mo ako dinala dito? Marahan na ngumiti si Ivory, pero maliit at makisig dito. Dito ako tumira noong una akong dumating dito. Sinabi ni Aaron, gusto kitang dalhin kung saan ako napuntahan. Sa pintuan ng silid ng East Wing, huminto si Aaron at nagsabi, narito na tayo. Magiliw na ngumiti si Ivory, binuksan ang pinto at pumasok. Elegante ang bahay, ngunit ang higit na nagbibigay kay Ivory ay isang uri ng alaala na minsang nanirahan dito ng Aaron. Ngumiti si Aaron, isinara ang pinto, marahang lumakad papunta sa gilid ni Su Yingxia, tumingin sa kanya, at magiliw na sinabi, nagkamali ako sa iyo sa pagkakataong ito, umiling si Ivory, hindi ba dapat ikaw ang masipag, upang mailigtas tayo, isang tao ang pumasok sa isang lungsod, basta nakikita-kita, hindi mahirap, ngumiti si Han Sanyi, binuksan ang kanyang mga braso at marahang hinawakan si Ivory sa kanyang mga bisig, nag-alinlangan si Ivory at sa wakas ay ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron na may bakas ng kaligayahan sa kanyang mukha, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Ivory, hindi pa ba sapat ang hawak mo? Umiling si Aaron, hindi sapat ang buhay, parang bata, walang magawang ngumiti si Ivory. Gayunpaman, kung pipigilan mo itong muli, natatakot akong magkaroon ng kakaibang amoy sa pagitan natin. Pagkatapos noon, ngumiti si Ivory at itinulak si Aaron palayo, tumayo, naglakad sa likod ng screen at lumabas na may dalang balde. Bakit? Kakaibang tanong ni Aaron. Tumingin si Ivory sa kanyang katawan at tumingin sa katawan ni Aaron. Kumuha ka ng tubig at maligo para sa atin. Tumango si Aaron ng mahina, napuno siya ng dugo, nagtagal din si Ivory sa selda. Dapat maligo siya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang naaninag ito ni Aaron at tuwang-tuwa na sumigaw, kami. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!